Marami rin po kaming natanggap na request, but iisa lang po naman ang sagot namin. Nakikiusap kami na I think this is not the right time to increase tuition fee. Nagsimula ng magparamdam sa Commission on Higher Education ang ilang universidad at kolehiyo sa bansa na nagnanais na magtaas ng matrikula sa pasukan. Gayunman, iisa ang sagot ng CHED sa mga ito. Ayon sa komisyon, hindi ngayon ang tamang panahon para humingi ng tuition increase. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, bagamat kinikilala nila ang gastusin ng mga paaralan, sinusubukan pa rin nilang makiusap sa mga ito na ipagpaliban muna ang planong taas matrikula dahil na rin sa kinahaharap na krisis ng bansa. So naintindihan naman nila, but we are in a process of calling a meeting with higher education institution. Samantala, tapos na ang pagsasaayos ng budget para naman sa mga state universities and colleges para sa school year 2026 and 2027. The harmonization of tuition fee across state university and colleges. So we have already presented to DBM, but that is only the government funded, which are covered by RA 10931, the Unifas law. Kamakailan naman ay inaprubahan ng komisyon ang 100% online class setup para sa mga kolehiyo. Subalit paglilinaw ni CHED Chairperson Agrupis na ang usapin ng online class ay hindi tuloy-tuloy kundi mananatiling data-driven maging sa mga susunod na school year. We issued the advisory across all SEI in order to really address the immediate gaps created by the crisis in Middle East. And it was clear in our advisory that we will revisit the advisory, and very happy that almost all of our HEI responded to the presence, the readiness, the presence of internet connectivity, the digital divide concerns among students na addressan na namin. Batay sa kanilang datos, sa halos 2,000 higher education institutions sa bansa, kakaunti lamang ang nagpatupad ng full online setup na nangangahulugang mas pinipili ng karamihan ang face-to-face o blended learning setup. We leave to their wisdom to determine the readiness and the capacity of the university without sacrificing the expected quality outcome that we want to implement. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.